Ayan. So, kung hindi mo patanggap yung AI ngayon, hindi mo patanggap na mas magaling sa iyo yung mga AI, tanggapin mo na. Ayan. At the end of the day naman, magaling sila, pero tayo pa rin yung magsasabi kung ano yung gagawin nila. Ayan. Okay guys, pag-uusapan natin ngayon tungkol sa IT industry. Ayan. So, ito yung naisip ko na topic. Kasi 'di ba, uso na yung mga AI, yung dating ginagawa nating mahirap, madali na lang para sa AI. Ayan. So, ito yung pag-uusapan natin kung ano yung epekto sa mga nag-a-apply ng trabaho. Ayan, sa mga bagong graduate, sa mga naghahanap ng trabaho. Ayan, ano ba yung epekto ng AI ngayon? Okay? So, start. Doon tayo sa pag-a-apply, sa paghahanap ng trabaho. Dapat ba na knowledgeable ka sa paggamit ng AI kapag nag-a-apply ka ng trabaho? Ayan. So, ang opinion ko dyan, malaking bagay, malaking advantage kapag ka marunong kang gumamit ng AI. Marunong ka magtanong sa AI, makaya mo siyang intindihin, di ba? So, plus points, yung marunong gumamit ng AI. Ayan, sa ngayon, 2026, plus point. Pero, feeling ko, 2027, required na marunong gumamit ng AI yung mga taong naghahanap ng trabaho. Sa IT industry to hindi ito sa ibang industry. Ayan, kasi ako ngayon, dati, hanggang ngayon naman, nagko-code ako. I write programs, website, software, diba? At malaking tulong talaga yung paggamit sa akin ng AI. Ayan, tingin ko nga hindi na kailangan ngayon ng mga iba na yung magiging job description ng mga junior developer, mga junior programmer dahil sa AI na yan. So malaki ang magbabago pagdating sa, or malaki yung nagbago na ng job description dahil sa AI. Ayan. So kung graduate ka ngayon tapos hindi ka marunong mag-AI, medyo mahihirapan ka sa competition. Ayan, mahirap mag-apply ng trabaho pag di ka marunong gumamit ng AI. Ayan. So ano ba yung bakit ba kailangan i-require ang empleyado ay marunong sa AI? Okay? So dun muna tayo sa empleyado. Meron kasing mga tao na ayaw pa rin nilang embrace yung AI. Ayan, so meron pa rin silang ego na ay, gawa ng AI, in-AI lang, di ba? Meron silang ego na ganun. Totoo naman yon na bakit naman AI lang ang gumagawa, di ba? Okay, ayun yung isang side na meron naman isang side na mindset. Sila yung tuwang-tuwa, ini-embrace nila yung technology na AI. Na AI ko lang yan, di ba? So parang sobrang dali lang na bagay, di ba? So ayun, dalawang tao na isa tumatanggap ng AI, yung isa hindi pa rin niya matanggap yung mga AI. So ako sa opinion ko, doon ako sa taong tumatanggap ng AI kasi nasa IT industry nga ako, tapos hindi ko i-embrace yung technology, 'di ba? So kung merong masamang epekto yung AI, hindi ko na iniisipin. Kumbaga, bakit naman gagamitin ko sa kasamaan, 'di ba? Sa panlalamang, 'di ba? Hindi na ganoon. Doon lang ako sa positive side ng AI. Okay? So, wait lang. Okay. So, ayun, 'di ba? Plus points yung taong gumagamit ng AI. So, sa IT industry to ayokong mangialam sa ibang industry. Ayan. Okay, so ngayon, sino bang i-hire? Siyempre, yung tao ngayon. Okay. So ngayon, So ngayon, guys, kung nag-a-apply kayo, sabihin ninyo sa interview na gumagamit ka ng AI. Diba? Kung IT industry yon, tapos hindi nila matanggap na gumagamit ka ng AI, nasa mali kang kumpanya. Red flag na yon. Hanap ka na ng iba.
So ayun lang, kung maghahanap ka ng trabaho sa IT, regarding sa pagiging IT, plus points yung may AI skills, diba? So ayun lang yung tingin ko. Ito ay based lang naman sa experience ko and based lang sa mga napapansin ko. Ayan. So kung hindi mo patanggap yung AI ngayon, hindi mo patanggap na mas magaling sa yung mga AI, tanggapin mo na. Ayan. At the end of the day naman, magaling sila pero tayo pa rin yung magsasabi kung ano yung gagawin nila. Ayan. So, sunog. So, thank you guys sa pakikinig, and sa mga susunod, bibigyan ko pa kayo ng mga insights ko sa mga kung ano-ano. Thank you!